Petisyon upang kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang Pangulo ng Pilipinas. Mula pa noong 1993, may mga historiador tulad ni Milagros Guerrero, Ramon Villegas at Emmanuel Encarnacion na nagsasabing si Andres Bonifacio, hindi si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa kanila, noong sumiklab ang himagsikan noong Agosto 24, 1876 at ang Katipunan na isang samahan ay naging isang gobyernong revolusyonaryo base sa mga dokumento nito. Dahil dito, ang pinuno ng Katipunan noon ang siyang naging Pangulo. Ayon kina Guerrero, Villegas at Encarnacion, ang Republikang Katagalugan na pinamumunuan ni Bonifacio ang pinanggalingan ng mga gobyernong sumunod dito. Ang pagiging pinuno ni Aguinaldo sa revolusyon ay dahil sa pagkakuha niya sa posisyon mula sa Supremo ng Katipunan matapos bitayin sa Cavite noong Mayo ng 1897. Ayon sa isang historiador, hindi niya gustong makilala si Andres Bonifacio bilang Pangulo dahil ayaw niyang maisama si Bonifacio sa listahan ng mga taong hindi gaanong kabuti. Siya na mismo ay nasa mas mataas na pagkilala bilang isang bayani. Ngunit, paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang gobyerno ay pambansa, ang sakop at siya ang nagsilbing Pangulo? Ibabaliwala ba natin ang katotohanan sa kasaysayan na ito? Sabi naman ng iba, hindi dapat gawing unang Pangulo si Andres Bonifacio dahil kailangang baguhin ang mga textbook sa mga paaralan at maaari itong ikalito ng mga mag-aaral. Ngunit, dapat bang isakripisyo ang katotohanan at kasaysayan para sa praktikalidad? Sa pagkilala ng pagkapangulo ni Bonifacio ay ang pagkilala sa unang manifestasyon ng isang pamahalaang binuo ng pambansang pagkakaisa ng lahat ng tumubo sa sangkapuluang nito. Sa Pilipinas na siyang binhi sa pagsilang ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asya, ang Republika Filipina na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay ang pagkilala sa konseptong ang gobyerno ay nanggaling sa bayan, nakaakibat sa pang-ilustrado, pang-elite na gobyernong kinikilala natin sa kasalukuyan. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay ang pagkilala sa isang uri ng gobyernong hindi lang kinopya sa kanluraning estilo ng demokrasya, kundi isang konseptong nanggaling sa atin. Ang pagtataguyod ng puri at kabanalan ay magdudulot ng kaginhawaan na siyang magdudulot ng tunay na kalayaan. Ito ang mga kinakailangang mga ugali sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating pinuno, bago tayo tumahak sa landas na tunay na kalayaan at kaunlaran. At sa huli, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ay ang magbibigay ng katarungan sa taong bumuo sa nasyong Pilipino. Maikling paliwanag, ang tekstong ito ay isang tekstong argumentatibo na naglalahad ng panig na nagsasabing si Andres Bonifacio ang dapat kilalaning unang Pangulo ng Pilipinas. Gumamit ito ng mga ebidensya at pananaw ng ilang historiador upang ipakita na ang Katipunan ay nagsilbing isang revolusyonaryong pamahalaan at si Bonifacio ang naging pinuno nito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na may iba't ibang pananaw ang mga historiador tungkol sa isyung ito. Dahil dito, mahalagang suriin ang mga ebidensya at pakinggan ang magkabilang panig bago bumuo ng sariling pananaw. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa pag-alala sa mga pangalan at petsa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan gamit ang sapat na ebidensya. Bilang mga mag-aaral, mahalagang matuto tayong magsuri, magtanong at bumuo ng sariling pananaw batay sa mga katotohanan at hindi lamang sa opinyon ng iba.